Kailan isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Ano ang naging basihan ng Diyos? Paano niya ito naisulat? Sa part 2 ay napag-usapan natin ang mga pangako ng Panginoong Hesus na ang ating pangalan ay hinding-hindi buburahin sa aklat ng buhay. Ito ay pangako niya sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya o sa mga nagtatagumpay, hindi dahil sa kanilang sarili kundi dahil lamang sa pananampalataya nila sa tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Malinaw na tinalakay natin doon ang pangakong ito ng Panginoong Hesus na kung ating mauunawaan ay makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay at makakapagpalakas palalo sa ating pananampalataya. Kung ito ay hindi mo pa napanood, ilalagay ko po ang link sa description ng video ito. Ilalagay ko na din po ang link mula sa part 1 kung nais po ninyong panoorin mula simula. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ay ang sagot sa tanong na iniwan natin sa part 2. Ito ay kung kailan ba isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Sobrang halaga na masagot din po natin ito dahil kapag nasagot po natin ang tanong na ito, lalong pagtitibayin nito ang ating konklusyon sa part 2 na hindi buburahin ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Although para sa mga bukasang espiritual na pangunawa, sapat na ang assurance, security at promise mula sa Panginoong Hesus upang masabi natin na ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. Subalit mahalagang maunawaan din po natin ito upang mas makilala pa natin kung gaano kadakila ang biyaya at ang Diyos na ating sinasamba. Kung alam natin kung kailan naisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, hindi ba't maaari na nating masabi kung ito ba talaga ay nabubura o hindi? Kung kayo po ay sang-ayon sa akin, samahan niyo po ako at ating sagutin na ang nakakaintrigang tanong na ito. Kailan isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Upang masagot po natin ang katanungang ito, una ay kailangan muna nating maunawaan ang isang kontrobersyal na doktrina. Ito ay ang doctrine of predestination. Ito ay kontrobersyal dahil iba-iba ang paniniwala ng mga Kristiyano patungkol dito. Ang iba ay hindi naniniwala dito at ang iba naman ay naniniwala. Sa mga hindi naniniwala dito, ganito ang kanilang pananaw. Ang mabuting Diyos ay may mga itinakda na daw na mapunta sa impyerno at may itinakda na mapunta sa langit. So kalunos-lunos naman daw ang mga naitakdang mapunta sa impyerno at napakapalad naman daw ng mga itinakdang mapunta sa langit. Well, tama po ba ang pagkaunawang ito patungkol sa doctrine of predestination? Ano ba talaga ang totoong kahulugan nito ayon sa Biblia? So hayaan po nating Biblia ang sumagot dahil ito ang ating absolute truth at ultimate authority. Una, basahin po muna natin ang nakasulat sa Revelations chapter 13 verse 8. Ang sabi, "All who dwell on earth will worship Him whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world." All who dwell on the earth will worship Him. Him refers to the beast. Dahil ang konteksto po ng verse na ito ay tungkol sa 7 years tribulation o ang 7 taong kapighatian kung saan maghahari ang Antikristo. Ang sabi, whose name have not been written in the book of life. So ang mga sasamba lang sa halimaw ay ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So pagganahin po natin ng kaunti ang ating kaisipan. Kung sinabi ng Biblia na ang sasamba lang sa halimaw ay ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin may mga pangalan na nakasulat na at may mga pangalan na hindi talaga nakasulat. Ang tawag dito ay the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ngayon, suriin din po natin ang huling bahagi ng verse. Ang sabi, "The Lamb is slain from the foundation of the world." Ito ay mahalagang punto dahil ito ay makakatulong upang mas malinaw na maunawaan natin ang sagot kung kailan. Dahil may pagkakatulad ito kung kailan ba talaga naisulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Yung lamb o ang kordero na tinutukoy na pinatay, alam naman natin na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayon sa verse, kailan pinatay ang kordero? The Lamb is slain from the foundation of the world. Sa Tagalog, ang kordero ay pinatay bago pa likhain ang sanlibutan. So, paano nangyari yun? Sa perspective natin, kapag tayo naman ang tinanong kung kailan namatay ang Panginoong Hesus, ang personal na sagot natin ay yung abot lamang ng ating kaisipan, which is ang alam natin si Hesus ay namatay some 2,000 years ago. Ito ang normal na isasagot ng isang tao dahil ang abot lang ng ating kaisipan ay yung mga bagay na saklaw lang ng panahon. Like Jesus died on the cross 2,000 years ago. So mayroong definite
time. Unlike God na hindi sakop ng oras dahil ang Diyos ay nabubuhay sa eternity. Kaya kapag ang Diyos ang tinanong kung kailan namatay ang Panginoong Jesus, ang sagot niya, bago palikhain ang sanlibutan. Ang bagay na yan ay hindi nasaklaw ng ating kaisipan dahil ito ay higit sa kayang abutin ng isip ng tao. Kaya't kung makikipagtalo ka sa Diyos at sasabihin mong, Lord, paano nangyari yun? As far as I know, namatay si Jesus 2,000 years ago. History po ito, Lord. Kaya paano niyo nasabi na namatay siya bago palikhain ng mundo? Well, nakipagtalo ka pa talaga sa Diyos no? Nagpapatunay lang ito na ang kaalaman natin ay kamangmangan lamang sa Kanya. Siya ay hindi sakop ng oras at lalong siya ay hindi sakop ng ating limitadong kaisipan. Kaya't ang mga ganitong uri ng wisdom ay ang salita lang ng Diyos ang nakakapagpaliwanag sa atin sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya't para maunawaan natin ito, tanungin natin ang Biblia. Ito ay pinaliwanag ng Biblia sa sulat ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro chapter 1 verse 19 to 20. Ang sabi, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig at ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng panahon. Yung kordero refers to our Lord Jesus Christ. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito. So ang Panginoong Jesus ay pinili na kailan? Bago pa nilikha ang daigdig. Posible ba ito sa Diyos? Of course, dahil ang Diyos ay nasa labas ng panahon. Saklaw niya ang walang hanggan, kaya't kung hindi ito ay papaliwanag sa atin ng Biblia, hindi ito kayang arukin ng ating kaisipan. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. So malinaw na kailangan itong ipahayag ng Biblia sa atin upang ating maunawaan ang plano ng Diyos na kaligtasan para sa lahat. At upang maunawaan natin na alang-alang sa atin, ang Diyos na walang hanggan at walang kamatayan ay nilimitahan ng kanyang sarili at pumasok sa time zone natin para masaksihan ng tao ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ang kanyang pagpasan sa lahat ng kaparusahan hanggang kamatayan na dapat ay sa atin at ang kanyang muling pagkabuhay na siyang dahilan din kaya tayo ay may buhay na walang hanggan kung ito ay ating sasampalatayanan. At ayon sa Biblia o sa perspective ng Diyos, ito ay naganap na bago pa likhain ang mundo na ang anak ay nagkatawang tao at namatay para sa atin. Sa John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sa verse 14, ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ng kaluwalhati ang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. At ang sabi pa sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Sa Tagalog, dakila ang hiwaga ng kabanalan, wala nang pagtatalo. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang Diyos na walang hanggan pumasok sa ating panahon at nagkaroon ng hangganan, nagkaroon ng pisikal na katawan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, maligtas tayo sa tiyak na kapahamakan at maging mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So balik po tayo sa Revelations chapter 13 verse 8. All who dwell on the earth will worship Him whose names have not been written in the book of life. The word written comes from the Greek word grapo. Ito po ay perfect tense, meaning it is a completed action with ongoing result. Ibig sabihin po na isulat na, hindi po isusulat pa lang katulad ng iniisip ng marami gamit ang kanilang limitadong kaisipan na kapag tumanggap po saka pa lang isusulat. Well, ito ay normal dahil ito lang ang kayang abutin ng ating kaisipan. Pero sa paningin ng Diyos na isulat na, ito po ay passive voice o indicative mood. Ibig sabihin, ang pagsulat at hindi pagsulat ay gawa ng Diyos, hindi ng tao. Indicative mood means it is just a simple statement of fact na ang pangalan ay naisulat na. Hindi ito pinagtatalunan dahil ito ang katotohanan. Ito ay katulad ng simpleng pagpapahayag ng katotohanan na ang bola ay bilog. Hindi po ito pinagtatalunan, kaya indicative mood.
Ang kailangan mo lang gawin ay i-accept and affirm na ang Biblia ay salita ng Diyos. Dahil kung naniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, tatanggapin mo lang at paniniwalaan ang mga sinasabi nito. Not unless iba ang pagkaunawa mo sa totoong sinasabi nito. Doon talaga nagkakaroon ng pagtatalo dahil sinasalungat mo ang totoong mensahe ng Biblia. Balik po tayo sa verse. Ang mga sasamba lang sa halimaw ay yung mga pangalan na hindi naisulat sa aklat ng buhay. So lahat ng naiwan sa rapture na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay sasamba sa halimaw. Kung uunawain po natin mabuti, mayroong basihan ng statement ni Juan na ang mga sasamba lang sa halimaw ay ang mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, ipinahayag ng Diyos kay Juan na may nakasulat na at mayroon talagang hindi nakasulat. Dahil sa perspective ng Diyos, kailan na isulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Ito po ang sagot ng Biblia. Sa Revelations chapter 17 verse 8, ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa banging napakalalim at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ng sanlibutan ay magugulat kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. Ibig sabihin, mula pa ng likhain ng mundo na isulat na. Yung word na nakasulat o written sa English ay mula sa Greek word na grapho. Kaparehas ng word na grapho sa Revelations chapter 13 verse 8. May mga pangalang nasulat at may mga pangalang hindi nasulat. Meaning, matagal na panahon nang tapos ang pagsulat ng Diyos ng pangalan sa aklat ng buhay. Kaya't alam ng Diyos ang bilang ng mga tatanggap sa Kanya. Kaya't ang sabi nga sa Romans chapter 11 verse 25, ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. So Gentile Church, tayo po ang tinutukoy dito mga kapatid. Maliwanag na alam ng Diyos ang takdang bilang ng mga sasampalataya sa Kanyang anak o sa Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At ito na lamang ang hinihintay natin. So anytime from now, maaari na pong mangyari ang rapture. At Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ito dahil alam niya kung ilan na lamang ang hinihintay dahil ang mga pangalan nito ay naisulat na niya bago pa likhain ng sanlibutan. Ang nakaka-amaze pa dito mga kapatid, yung Greek word na grapho, ang meaning po niyan ay hindi lang basta isinulat ng lapis o ballpen o ink. Hindi po. Ang kahulugan po niyan ay engrave. Sa Tagalog, nakaukit. Hindi po ito nakasulat ng lapis gaya ng iniisip ng iba na pwedeng isulat at pwedeng burahin. Nakaukit ang iyong pangalan sa aklat ng buhay mga kapatid dahil hindi pa bago-bago ng isip ang Diyos na gaya ng iniisip ng marami. Dahil ang nagbubura lang ng naisulat ay ang mga nagkakamali. Isang beses lang isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay at ito ay walang hanggan nang nakaukit doon dahil hindi siya maaaring magkamali. Bakit? Balikan natin ang doctrine of predestination upang ito ay lubos na maunawaan natin. So ano nga ba ang totoong kahulugan ng predestination ayon sa Biblia? Yung word na predestination ay mula sa Greek word na prorizo. Yung prorizo, 6 na beses lang po siyang ginamit sa New Testament Greek. Ang ibig sabihin nito ay to predetermine, decide beforehand, decreeing from eternity, o foreordain, appoint beforehand. So ano ang biblical meaning nito? Ito ay katuruan ng Biblia na una pa man ay iniayos na ng Diyos ang mga pangyayari, ang mga tao upang maganap ang Kanyang kagustuhan. No, mahalagang maunawaan natin na ang Diyos ay walang kagustuhang masama para sa kanino man, kaya't maaasahan natin ang puso ng Diyos dahil Siya ay mabuti. Hindi man natin nauunawaan lahat ng Kanyang ginagawa, pero maaari nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat dahil Siya ay mabuti. Sabi nga sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kahit sa Diyos, walang bagay na aksidente lang. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon, kung saan ka man ngayon at kung ano man ang ginagawa mo at kung sino man ang kasama mo, lahat ng ito ay nakatakdang mangyari. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng choice dahil mayroon tayong free will. Ngayon mahalaga maunawaan din po natin na God cannot violate His word and His character. Mahalaga ito kasi may mga maling paniniwala sa predestination gaya ng nabanggit natin kanina na ang Diyos umano ay may itinakda ng mapunta sa impyerno at may itinakda ng mapunta sa langit. Ang paniniwala nila, kung naitakda ka mapunta sa impyerno kahit gustuhin mo daw mapunta sa langit, wala ka ng choice.
Alam niyo po kung bakit maling-mali ang paniniwalang ito? Dahil ito ay malinaw na bumabangga sa salita ng Diyos. Bukod dito, ang paniniwalang ito ay kontra sa karakter ng Diyos. Dahil kung ang Diyos ay may piniling mapunta sa impyerno at may piniling mapunta sa langit, hindi ba't malinaw na mayroon siyang kinikilingan at lalabas na hindi makatarungan ng Diyos at babangga ito sa maraming verse sa Biblia? Ang sabi nga sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng tao ay kanyang iniibig at nais niya na lahat ay sumampalataya sa anak upang maligtas. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Ang katotohanan na si Kristo lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. Hindi maliligtas ang tao hindi dahil ayaw ng Diyos. Hindi maliligtas ang isang tao dahil pinili niyang mapahamak. Dahil tinanggihan niya ang inaalok ng Diyos na libreng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang anak. Hindi kanya pipilitin dahil yun ang kahulugan ng unconditional love. Mahal tayo ng Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. At ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Mahal ng Diyos ang tao, pero hindi niya tayo kakalagkarin upang makapiling siya sa langit. Ipapakita ng Diyos sa iyo ang kanyang pag-ibig. Katunayan, pinakita na niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang kaisa-isang anak sa krus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganoong kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. At sa 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Diyos sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Meaning anuman ang kahulugan ng predestination, hindi ito maaaring bumangga sa anumang sinasabi ng Biblia at lalong-lalo na hindi ito maaaring bumangga sa totoong karakter ng Diyos. Kaya't ang interpretasyon na halimbawa natin kanina na mayroon na umanong itinakda ang Diyos na mapunta sa impyerno at sa langit ay maling-mali. Ngayon may mga Kristiyano naman na hindi nagkakasundo sa predestination dahil may mga Kristiyano na ang paniniwala ay ang Diyos ang pumipili sa mga believer at may mga Kristiyano naman na naniniwala na ang mga believer ang pumipili sa Diyos. Ang naglalabang paniniwalang ito ay may parehong verse na pinanghahawakan. Kaya't kung hindi natin mabalanse ang katotohanan ito, hindi rin natin masagot kung ano ang kahulugan ng predestination. Pero gaya nga ng paniniwala natin, ang Biblia ang salita ng Diyos at hindi dapat ito nagbabanggaan. So paano natin ibabalanse ang dalawang paniniwalang ito na may mga pinanghahawakang verse? Paano natin ito i-harmonize? Ganito po ang paliwanag ng Biblia. God chose those whom God foreknew, they will choose Him. Sa Tagalog, pinili ng Diyos ang mga alam ng Diyos sa mulat mula pa na pipili sa Kanya. Ito ang balanseng katotohanan patungkol dito. Naroong ang Diyos ang pumili at naroon din na ang tao ay pumili. Ngayon paano ito pinaliwanag ng Biblia? Ang keyword po dito ay yung word na foreknew. Ibig sabihin, alam na niya ang isang bagay bago pa man mangyari. So tatanungin ko po kayo, may kakayahan ba ang Diyos na malaman ng isang bagay bago mangyari? Siyempre naman po, dahil ang Diyos ay omniscient. Lahat ng bagay ay alam niya. Sa makatuwid ang Diyos, alam na niya kung sino ang pipili sa Kanya at kung sino ang hindi pipili sa Kanya bago pa man sila pumili. Hindi na niya kailangang hintayin ng isang pangyayari na maganap bago niya malaman ang resulta. Hindi na niya kailangan hintayin kung tatanggap ka ba o hindi para maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Una pa man, alam na niya, kaya noon pa man naisulat na niya. Kung inyo pong naalala, ito ay napahapyawan na natin sa part 1. Pero paano nga ba ipinaliwanag ng Biblia ang salitang foreknew o foreknowledge of God upang mapagtibay natin ang ating mga sinasabi kanina? Basahin po natin ang 1 Peter chapter 1 verse 1 to 2. Ang sabi, wala kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanalan ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. So malinaw na ang Biblia ay nagsalita tungkol sa paunang kaalaman ng Diyos o sa foreknowledge of God
So mayroon na tayong basihan kung paano tayo pinili ng Diyos noon pa man. So paano? Ayon sa verse, tayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa o dahil sa kanyang paunang kaalaman. Kaya't bago pa man likhain ng mundo, bago ka pa man isilang, bago ka pa man tumanggap sa anak, alam na ng Diyos noon pa man. Yung word na foreknowledge ay mula sa Greek word na prognosis at ito ay nangahulugan na to know in advance. Ito ang kapangyarihan ng Diyos na dapat ay malinaw sa atin upang maging malinaw sa atin kung paano tayo pinili ng Diyos noon pa man. Basahin natin ang Ephesians chapter 1 verse 4. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malinaw na noon pa man pinili ka na niya. Kailan? Bago pa likhain ng sanlibutan. Pinili ka niya, hindi dahil gusto lang niya, kundi dahil alam niya na pipiliin mo siya. Ito ay dahil sa kanyang paunang kaalaman o foreknowledge. Yung word na pinili dito sa English ay chose. Sa original Greek, ito po ay aorist tense, meaning once and for all. Ibig sabihin, once na pinili ka na, hindi na pwedeng hindi ka piliin. Once na pinili ka, forever ka nang pinili ng Diyos. Isang beses lang siya nagpasya kung pipiliin ka niya o hindi. Dahil alam na niya ang lahat ng mangyayari, nakita niya na ang pinaka-worst na pwede mong gawin na kasalanan. At sa kabila nun, pinili niya na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa kapatawaran ng mga kasalanang ito. So you are chosen forever. Kung ikaw ay pinili ng Diyos at sa bandang huli ay tinanggihan ka ng Diyos dahil hindi niya nakita na sa huli pala ay may gagawin kang isang kasalanan na hindi niya kayang tanggapin, hindi ba't parang lumalabas na nagkakamali pala ang Diyos? Kung nagkakamali ang Diyos, adi lumalabas na hindi siya totoong Diyos dahil ang totoong Diyos ay hindi nagkakamali. So pag-isipan po natin ito na mabuti. Ang prosesong ito na ginawa ng Diyos ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 29 to 30. Basahin po natin. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So ito yung sequence. Number 1, foreknew. For those God foreknew, o yung foreknowledge, prognosis, to know in advance. For those God foreknew, He predestined. Predestined o predestination. Greek word proorizo, predestination. And those He predestined, He called through what? Through the gospel. Kaya't hindi ito aksidente na marinig mo ang gospel ngayon. Ito po ay divine appointment ng Diyos para sa iyo dahil mahal ka ng Diyos. Kahit sobrang halaga ng mga katulad nitong pagbabahagi ng gospel dahil hindi natin alam, baka ikaw na ang nakatakdang makarinig ngayon at nakatakdang tawagin ng Diyos upang sumampalataya sa kanyang anak. At kapag ikaw ay tunay na sumampalataya sa kanya ngayon, number 4, those He called, He also justified. Meaning you are declared righteous today. And those He justified, number 5, He also glorified, meaning assured glory. Kaya't makakasigurado ka ngayon na ang huling tahanan mo ay ang langit. Kasi wala ka pa sa glorification. Ang tawag na sa'yo ng Diyos ay glorified. Hindi po will be glorified in the future. Basahin po natin ang Acts chapter 13 verse 48. When the Gentiles heard this referring to the gospel, they were glad and honored the word of the Lord. Pansinin po natin ang mga sunod na sinabi. And all who were appointed for eternal life, anong ginawa? Believed. So sino ang mga naniwala? Ang mga nakatakda na sa buhay na walang hanggan. Now maging maingat po tayo dito. Sila ay naniwala hindi dahil gusto ng Diyos na sila lang ang maniwala at ang iba ay mapahamak gaya ng paliwanag natin kanina. Hindi po. Kaya po may pinili na ang Diyos para sa buhay na walang hanggan ay dahil ito sa kanyang kakayahan na malaman kung sino ang pipili sa kanya bago pa man ito mangyari. Hindi po ito mini-mini mo. Hindi po ito capricious choice o kaprityuhan dahil mayroong basihan ang pagpili ng Diyos. At ito yung napag-aralan natin kanina na prognosis o foreknowledge of God. Ito ang kakayahan niya na malaman ang mangyayari bago pa man ito mangyari. Now look at the word appointed or ordained. Sa Greek word ito ay taso, meaning assigned o appointed. Sa Greek grammar ito po ay perfect tense.
meaning completed action. Already done, nakatakda sa isang tupa ang maligtas. Remember sa part 1? Kaya alam ng Diyos kung sino ang totoong tupa. Alam na niya noon pa man. Kaya nga sa mga nakatakdang maligtas, walang hirap, walang debate. Kapag narinig nila ang gospel, tumatanggap agad. Kasi nga nakatakda silang tumanggap. Alam na ng Diyos noon pa man. Kaya nga napakahalaga ng evangelism. Napakahalaga na ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. Dahil hindi natin alam, baka sa pagpapahayag natin, may nakatakda palang tumanggap, walang pagtatalo dahil ang mga totoong tupa, makikilala nila agad ang tinig ng mabuting pastol. Sabi nga sa John chapter 10 verse 25 to 26, sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw niyong maniwala. Ang mga ginawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." At sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, "Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya." At tandaan po natin ang kaligtasan ay solong gawa ng Diyos, all by His grace for His glory. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sa John chapter 6 verse 37, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin." Ang tao bago lumapit kay Jesus, kailangan ibigay ng Ama sa kanyang anak. At sa verse 44, "Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin." So ang Diyos ang kumikilos sa atin kaya tayo lumalapit kay Jesus. So bakit kailangan ilapit ng Diyos sa anak? Dahil si Jesus ang tanging tagapagligtas. Siya ang designated Savior natin. Kung hindi sa pamamagitan ng anak o ng ating Panginoong Jesus, walang kaligtasan. At sa verse 65, "Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin, malibang ito'y loobin ng Ama." So malinaw na ito ay solong gawa ng Diyos. Kaya kapag naligtas ang isang tao, hindi ito dahil sa tao. Hindi ito gawa ng tao. Gawa ng Diyos. Ito ang dapat nating maunawaan. Bakit? Upang sino man ay hindi magmalaki sa Diyos. At sa huli, ang ating palaging sasabihin, by His grace, for His glory. Kailan isinulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Sagot, bago pa likhain ang sanlibutan. Ano ang basihan na naisulat ng Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay bago pa man likhain ang sanlibutan? Sagot, His foreknowledge o prognosis o sa Tagalog ang kanyang paunang kaalaman. Huling tanong at ito ang pinaka-main question ng ating topic ngayon. Nabubura ba ang ating pangalan sa aklat ng buhay? Sagot, never, ever, hinding-hindi. Kaya't lagi nating tatandaan, in Christ, my name is indelible in the book of life. Ngayon sa mga nagsasabi na ang inyong pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay, hindi ba't parang binabastos nila ang Diyos? Na siya ay pabago-bago ng kaisipan at pinalalabas nila na hindi alam ng Diyos na sa bandang huli ay tatalikod ka pala sa Kanya? Hindi ba't parang nililimatahan nila ang kakayahan ng Diyos, ang kakayahan niya na malaman ang lahat? Sa mga natatakot na mabura ang kanyang pangalan, maniniwala ka pa rin ba sa pastor mo na linggo-linggo na lang ay tinatakot ka na buburahin na ng Diyos ang iyong pangalan? Gayong ito pala ay nakaukit na sa aklat ng buhay. Mas marunong pa ba ang simbahan, ang obispo o ang pastor mo sa Diyos? Gayong nagpasya na ang Diyos noon pa man dahil alam na niya noon pa man kung sino-sino ang tatanggap at mananampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mangangamba ka pa rin ba na ang iyong pangalan ay nabubura? Gayong pinili ka na ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan dahil alam niya noon pa man na ikaw ay mananampalataya sa kanyang anak. Dahil alam ng Diyos na ikaw ay kayang baguhin ng kanyang biyaya dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat at dahil sa biyaya tayo ay naligtas nang sumampalataya tayo sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Jesus. Ganito kadakila ang biyaya ng Diyos na dapat ay maging malinaw sa ating lahat.